Humarap na si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng Department of Justice para panumpaan ang kanyang counter-affidavit na may kaugnayan po yan sa kasong sedition at grave threat na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay ito na nga pahayag ng pangalawang Pangulo na siya po ay may nakausap na napapatay sa Pangulo, sa unang ginang at sa House Speaker Martin Romualdez kung sakaling may mangyari sa kanya. Kumpiyansa naman ang kampo ng pangalawang Pangulo na magkakaroon ito ng due process. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Ang pagpunta raw dito sa Department of Justice ni Vice President Sara Duterte ay para patunayan na handa siyang harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Personal na humarap sa Department of Justice si Vice President Sara Duterte para sa unang araw ng preliminary investigation sa reklamong inciting to sedition at grave threat laban sa kanya. Patunay umano ito na handa ang Vice Presidente na harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Consistent lang naman po ang ating Vice President, parati naman po niya sinasabi noon na haharapin naman talaga niya sa mga tamang venue, no, yung mga binabatong mga accusations laban sa kanya, which ginawa niya today. Sa pagdinig kanina, naghain ng pagkasalaysay si VP Sara laban sa reklamo. Naglalahad na nga ng mga kanyang mga dahilan kung bakit dapat hindi ipagpatuloy at basura na lamang ang mga paratang mga reklamo laban sa kanya. Ang reklamo inihain ng National Bureau of Investigation. Kasunod yan na naging pahayag ni VP Sara na ipapa-assassinate niya sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya ay mamatay. Tiwala naman ng kampo ng Vice Presidente na magkakaroon ng due process sa reklamong ito. We expect due process. That's the minimum. No? We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigation sa DOJ, we can only expect due process. Pagtiyak naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, magkakaasa rito ang kampo ni VP Sara. Due process. No problem with due process. Everything, we respect the office. Alam mo naman that's the most important. Sa bahagi naman ng counter-affidavit ni VP Sara na ngayon lang hapon ibinahagi sa media, ay itinanggi niya yung mga akusasyon sa kanya at sinabi niya na welcome sa kanya ang oportunidad na ito para malinis ang kanyang pangalan. Itinakda ang susunod na pagdinig sa Mayo 16. Pero baka hindi na raw humarap dito si VP Sara. Balik sa inyo dyan, Alex. So after niyang panumpaan ng kanyang counter-affidavit, Mads, ano ang magiging proseso dito? Sasagot ang NBI. Tama ako, no? Yes, Alex, binibigyan naman ng pagkakataon yung NBI na sagutin yung kontrasalaysay na inihain ni VP Sara. At pagkatapos nun ay kapag nakasagot na yung NBI, bibigyan naman ng pagkakataon yung kampo ni VP Sara na sagutin yung reply ng NBI. At pagkatapos, kapag nakontento na yung magkabilang panig at nagsabi sila na wala na silang iyahain na anumang motion patungkol sa reklamo, ay saka naman idedeklarang submitted for resolution yung reklamong isinampa kay VP Sara. Okay, marami rin nagtatanong, Mads, ano ang pinaghuhugutan ng NBI para kasuhan ng pangalawang Pangulo? Meron ba silang hawak na matibay na ebidensya at meron ba silang mga nakausap na talagang ito ang plano ng pangalawang Pangulo? Alex, walang malinaw na pahayag yung NBI patungkol dyan. Ang pinagbatayan nila yung Zoom press conference ni VP Sara kung saan binanggit nga niya yung kanyang mga pahayag laban nga sa kay PBBM, kay First Lady at kay Speaker Romualdez. At noong nagsasagawa sila ng investigasyon dahil hindi nga humarap si VP Sara sa pinatawag na investigasyon ng NBI, ay may mga ipinatawag rin silang miyembro ng media at iba pang personalidad na nandoon sa isinagawang Zoom press conference ng Vice Presidente. So linawin nating, Mads, ang kinasuhan lamang ng NBI ay mismo ang pangalawang Pangulo, hindi kasama kung sino man umatendo sa press con ng ating pangalawang Pangulo. Yes, tama ka dyan, Alex. Si Vice President lang ito. Okay, malinaw yan. So abangan natin sa Mayo 16 ang unang preliminary investigation kaugnay sa kaso ng pangalawang Pangulo. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa Department of Justice.